Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Muli narito po ang inyong Kuya Ferdy, magbibigay po ng konting kaalaman at isa na ring pagbibigay sa inyo upang kayo mag-isip kung tama ba ang mga nakikita natin sa paligid. Minsan naglalakad ako sa palengke o kaya sa Quiapo, sa Santa Cruz o kahit saan man lugar sa atin sa Maynila, ay mapapansin natin na nagkalat ang mga video, no, mga CD, DVD. At ito ay mga pirata, pirated. So napag-isip-isip ko na bigyan ito ng pansin at bigyan natin ng pakahulugan sa ating pananampalataya. May original at may pirated. Ano makikita natin sa original at anong alam natin sa original? Ang original na DVD o mga CD ay may mga pinagmulan, pinaghirapan, ginastusan ng mga producer at ang binagbayad ng mga artista. At ang quality ng original na DVD ay talagang maganda. Halos makikita mo nga yung mga bukbok sa mukha, di ba? Na napakaganda ng pagkakakuha at malinaw. Meron date ng produksyon, may date ng release. Sa madaling salita, may history yung item na yun, yung DVD na yun. Pero ang piracy, yung gumawa nito walang kahirap-hirap, walang puhunan, basta na lang bumili, kumuha siya ng original at kinopya niya ng napakarami. At ginawa niya ng napakabilis na panahon. Sa loob ng isang araw, nakapag-produce siya ng 100, 200. At napakabilis na nag-multiply mula sa isa lamang original. Pero ang original na DVD ay pinagpaguran, inedit. Sa paggawa nito talagang may panahon, mahabang panahon. At katakot-takot na gastos ang ginawa ng producer, ang mga actor, ang mga actress ay talagang talagang nagpawis sa paggawa nito. Pero yung pirated DVD, basta na lamang itong lumitaw at kala mo sila yung gumawa dahil kinopya nila eksakto yung CD. Pati yung mga covering, yung balot, plastic, tapos binibenta nila. Pero pirated. Ganon din ang ating pananampalataya. 2,000 taon na nakakaraan ay dumating ang ating Panginoong Jesucristo at sinabi niya sa Biblia, sinabi niya nung siya ay naroon sa mga apostol. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Aking iglesia. So magtatayo siya ng isang iglesia. At nagkaroon niya ng iglesia. Pagkaalis niya, iniwan niya ang mga apostol at ang mga apostol ay umalis, nagpunta sa iba't ibang lugar, nangaral, at marami ang na-convert. At simula noon, at tinawag silang mga Kristiyano o iglesia. No? Actually, ang salitang Kristiyano ay tawag ng mga hindi naniniwala sa mga naniniwala. Mababasa natin ito sa Gawa 11:26, kung saan unang tinawag ang mga kasanib na iglesia na tinawag ng mga Kristiyano. At ang salitang Kristiyano ay hindi nagmula mismo sa mga miyembro ng iglesia, kundi ito ay tawag ng mga nasa labas na iglesia. At ang tawag nila ito sa mga taga-sunod ni Kristo ay mga Kristiyano. At ito ay merong panahon. Meron itong date. Ito ay nagsimula ng 33 AD. No? Pagkamatay ng Panginoong Jesucristo, bumaba ang banal na Espiritu Santo sa mga apostol at sa araw na yon, at yun ang tinatawag na Pentecost. No? Ang Pentecost ay 50 araw mula ng
Easter, ang pagkabuhay ni Kristo, at ang Pentecost na yun ay yun ang pagbaba ng banal na Espiritu Santo. At dito ipinanganak ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Dito na nagsimula. Sa unang araw ng pagsasalita ni ni Pedro, libo-libo na kagad ang sumanib sa kanilang pananampalataya. Nasasabi ko ito kung bakit ko nababanggit dahil ito ang orihinal, no? Kung hindi ka naniniwala ng Katoliko ang orihinal, sabihin natin, o sige, hindi ayaw mo maniwala ang Katoliko orihinal. Tanggalin na natin. Ang iglesyang ito na tinatag ni Kristo, ang pangako niya ay mabubuhay ito ni ang kapangyarihan ng kamatayan, ng kasalanan ay hindi makapananay dito. Kung meron kang Biblia, buksan mo sa Mateo 16:18 at ito ang nakasulat. Ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng bato ito ay tatayo ko ang aking iglesia. At ni ang kapangyarihan, ibibigay ko sa iyo susi ng kaharian. Ang tatalian mo sa lupa ay tatalian sa langit. At ni ang kapangyarihan ng kamatayan o ng kasalanan ay hindi makapananay. Ibig sabihin ng iglesia ito ay matibay, matatag, may otoridad. Tunay. 33 AD. Pinaghirapan, maraming dugo, maraming namatay, at marami ang kumilos para mabuhay ang iglesyang ito. At ang pangako ng Panginoon, kasama ninyo ako hanggang sa dulo ng walang hanggan. Kasama ng iglesyang ito si Kristo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hanggang katapusan ng mundo, kasama ng iglesyang ito. At ngayon, pagkalipas ng 1,500 years, lumitaw na ang mga pirated na reliyon. At simula noon, yung nagsimula ito kay Martin Luther at umabot na ng 50,000 denomination mula sa kanila na nagsasabing sila ang iglesia. Sila ang tinatag. Pero ang gaya ng sinabi ko sa inyo, may date, may original, at mayroong peke. At napakaraming hindi tunay na iglesia sa panahon natin ngayon. Bakit ko nasabi? Dahil hindi sila tinatag ni Kristo at hindi naman sila kasama ng mga apostol. Isang paalala, saan ba nilibing ang mga apostol nang sila'y mamatay? Kung aaralin mo ang history, nakalibing sila sa mga simbahan, iglesia, katolika. Kaya makikita natin sa pamamagitan ng history at ng date ng pagkakalimbag ng tunay na iglesia at saka ang pagkakagawa ng mga tunay, ang mga peking iglesia, ay makikita mo na ang diferensya na pagkalayo-layo, 1,500. Ang iba nga kailan lang, 1914. Yung iba, 1980, 1970s, na sinasabing sila na yung dating daan. Hindi ganun. At ang mabigat nito, maraming tao ang naniniwala sa kalokohang ito. Piracy ay hindi gawa ng Diyos. At ang lahat ng piracy ay gawa ng demonyo. Kaya lahat ng sasabihin niyan ay hindi magtutugma sa tunay at orihinal na gawa ng Diyos. Kaya sa lahat po, ang maiiwang ko salita sa inyo, lahat ng pirated, gawa ng demonyo. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen.